Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung energy ng person mo para to sa mga no contact situation na nakikibalita sa kanilang mga person. So be open-minded ha, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik, maraming salamat. So start na tayo. Ano yung energy ng person mo ngayon? Ano yung kanyang sitwasyon? Ano yung kanyang nararamdaman? Para to sa mga no contact situation. Start na tayo. Give me the message. Ano yung situation, nararamdaman ng person mo? Ano yung kanyang gustong sabihin sa'yo, okay? Ayan. Give me the message. Ano yung situation niya ngayon? Kung kailan mo ito mapanood, dun ang start, okay? So, timeless to. Start na tayo. Meron akong nakikita ditong Virgo, Taurus, Capricorn. Meron ding Scorpio, Cancer, and Pisces. Yung iba sa inyo meron kang tao na or person, okay, kadiling, okay. So meron ka ditong person na kung saan nagsisimula muli. Okay, pwedeng nangangarap muli or pwedeng nagbabaka sakali muli. Ganun yung energy niya, no. Kumbaga, itong tao na to, meron tong mga nangyayari sa kanya na kung saan meron ditong kagipitan na nagaganap sa kanya rito sa panahon ngayon ha. Meron tong mga problema financially, okay? Pwedeng yung ba tipo na ramdam niya yung bigat, ramdam niya yung hirap sa sitwasyon nararanasan niya ngayon, Marami itong mga kinakaharap na pagsubok sa panahon ngayon, individual. Kumbaga, labas ka dito sa mga nangyayari sa kanya. Kumbaga, itong tao na to, meron siyang sariling problema na kung saan nahihirapan siya financially. Pwedeng meron kang taong walang trabaho or pwede rin sabihin bangkarote or pwede rin hindi sineswerte sa panahon ngayon, Meron nung nakikitang Gemini, Aquarius, and Libra. So dito, lumalabas dito na wala siyang mahingan ng tulong or pwede rin kahit malapitan, wala siyang mapagsabihan. So lumalabas dito na yung tipong walang handang tumulong sa kanya. Ganun, okay? Kahit kaanak, kaibigan, or pwede rin sabihin na meron nangyari dito na kung saan yung tipong kailangan niya ng tulong sa panahon ngayon pero wala siyang malapitan, okay? So dito, bangkarote siya dito. Ito lang nakikita ko, pwedeng meron ditong nalusta yung kabuhayan, kapirahan, or pwede rin meron nangyari dito sa tao na to na unti-unting gumuho yung mundo niya rito, no? Kumbaga pagdating sa financial, wala talaga siyang makapitan, kumbaga naubos lahat, or pwede rin sabihin na ramdam ng tao na to yung kawalan, okay? So dito, ikaw yung naisip ng tao na dito sa Page of Cups, yung bang tipong nagbabaka sakali itong tao na to, ikaw yung naisip niyang paraan or makakatulong sa sitwasyon niya, Pero, merong pagdadalawang isip, Kung ikaw yung nakakaluog-luog dito sa person mo, May pagdadalawang isip to kung kakatok mo liba sa'yo or lalapit mo liba sa'yo. Meron siyang pag-aalinlangan dito, Pero ikaw yung naisip ng tao na to na makakatulong sa sitwasyon niya. Pwedeng pagdating sa inyong dalawa, ikaw yung mas nakakaangat, ikaw yung mas magandang hanap buhay, ikaw yung mas malaki ang kita, okay? Or pwede rin ikaw yung stable sa panahon ngayon, Kaya dito, itong taong ito, ramdam niya dito yung kawalan kasi wala siyang malapitan na kung saan ikaw lang yung naiisip ng tao na to. Hanggang sa isip, ikaw yung naiisip niya na makakatulong sa sitwasyon niya pero wala siyang hakbang na ginagawa rito. So dito, lumalabas dito, Yung bang tipo na pwedeng ikaw, nasa isip mo dito sa tao na to na maraming betrayal, maraming kalokohan siya dito. Pero dito, lumalabas dito na gusto niyang linisin yung pangalan niya sa'yo, okay? Pwede itong tao na to, nag-iisip to na i-rebuild yung connection para sa'yo or pwedeng makipagkasundo, okay? Kunin yung loob mong muli, ganun, So lumalabas dito, gusto ng tao na to ng kapatawaran mo, okay? Kaya lang dito, talagang likas na wala siyang lakas ng loob pagdating sa'yo.
kumbaga pwedeng ikaw yung tao na mahirap i-please or pwedeng kilalang-kilala ka ng tao na to na kapag nagsalita ka na hindi na mabubura pa, okay? So, nakikitaan ko dito, mahirap kang yung bang mahirap kang suyuin, ganun, okay? So, lumalabas dito, no, meron tong gusto mangyari pero nag-iisip siya dito kung tutuloy ba sa'yo or hindi, no? Kaya lang dito, naiisip kasi ng tao na to, kumbaga nagiging advance yung pag-iisip niya pagdating sa'yo kasi kilalang kilala ka na to, okay? Kumbaga nahihirapan siya dito, nagdadulang isip, ganun, okay? Pero ganun pa man, ikaw yung gusto ng tao na to na puntahan, okay? Ikaw yung gusto ng tao na to na makasama or ikaw yung tipo ng tao na gusto niyang yung mga tipo na maging okay kayong dalawa, ganun, okay? So, lumalabas dito, yung iba sa inyo, no, gusto ko niyang ligawan muli pero merong pag-aalinlangan. Meron siyang takot dito, okay? Merong takot na pumapailalim sa connection na to. Ito lang nafe-feel ko. So dito, no, kaya may takot to, no? Takot siya sa husga, okay? Takot siya sa husga sa paligid mo or pwede rin sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Pwedeng kaanak mo, kapamilya mo. Takot siya na mausig muli ng mga to, okay? May ganun siyang takot, no? Pwedeng matindi yung ginawa sa'yo kaya dito, no, meron siyang nararamdamang takot kung paano lalapit, kikilos sa'yo dahil sa ganong sitwasyon, okay? Dahil meron tong mga nagawang pagkakamali sa'yo. Pero dito, no, hindi na siya dito toxic, ano, kasi dito pumapasok yung realization. Kaya dito nag-aalinlangan tong tao na to. Alam niya yung mga nagawa niyang pagkakamalit, aminado siya dun, okay? Kaya lang dito, hindi niya alam kung paano papahayag yung kanyang nararamdaman, ano. Ganon yung energy ng person mo. Hindi to magaling yung mag-explain, hindi to magaling manuyo, or pwede rin hindi to magaling magpaliwanag. Pwedeng meron kang person dito na mas pinipiling manahimik, ano, yung hindi siya nag-express ng kanyang emotion, ng kanyang nararamdaman, kahit nahihirapan na, okay, kumbaga likas to na kapag halimbawa may problema kayong dalawa, tahimik lang siya, ganon, okay? Kahit meron ka nang nahuli, tahimik lang siya, hindi siya naamin dito, ganon, hanggang sa mawala na lamang yung pangyayari, ganon. So, itong person mo, kulang to sa pagiging open, okay, sa kanyang saloobin, sa kanyang nararamdaman. Meron kang person dito na sarado yung throat chakra niya. Hindi niya alam kung paano magiging totoo sa kanyang feelings, sa kanyang emotion, okay? Ito lang yung nakikita ko dito, no? Pero dito, no, nakikita ko dito sa The Devil Reverse na itong person mo, no, ngayon niya na pagtatanto-tanto, alam ng tao na to yung mga pagkakamaling nagawa sa'yo, okay? Alam niya yun, kaya lang may pag-aalinlangan tong tao na to. Kumbaga, gusto niya nga ditong iwaksi ang lahat, kaya lang may takot siya. Pwedeng takot siya sa'yo, takot siya sa pamilya mo, ganun, okay? So, dito, no, umaasa tong tao na to ng pagbabago. So, lumalabas dito, no, yung iba sa inyo, kaya takot to, meron tong mga nagawang pagkakamali sa'yo, okay? Pwedeng pinagkaitan ka din ng tao na to nung panahong ikaw yung nahihirapan dito, okay? Kaya dito, pwedeng umikot yung mundo na kung saan ikaw ngayon, sa'yo ngayon pumapabor yung swerte, okay? Ito lang nafe-feel ko, yung iba sa inyo, yung bang tipo na sinuwerte ka pa mula nung inalisan mo to or pwede rin merong nangyari sa'yo na milagro, okay? Yung iba hindi halos lahat. So dito, no, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, unti-unti mo na rin naman natanggalan to. Naghihilom ka na sa nakaraan, ready ka na sa pagbabago, ready ka na sa bagong simula. Pwede yung iba sa inyo, nangangarap kang muli, alam mo na yung gusto mo mangyari, o pwede rin sabihin, nabubuhayan ka muli para sa sarili mo, okay? So, meron ako nakikita dito nagiging matatag, nagiging matapang, nagkakaroon ng panibagong pag-asa, okay? Kumbaga, hinuhubog ka ng pag-asa mo para maging bagong ikaw, okay? So, dito, lumalabas din dito na yung iba sa inyo, andito ka sa moment ng kapahingahan, ano, nagre-relax ka or pwede rin sabihin natatagpuan mo muli yung sarili mo, nakikita mo muli yung halaga mo. So dito, andito ka sa moment na hinahanap mo yung kapayapaan mo, okay? So dito ka sa
for absurd, na okay ka na, tanggap mo na ang lahat, nakikita mo na muli yung peace mo, yung kapayapaan mo, natatagpuan mo muli yung sarili mo, na kung sana na nagiging banayad lang ang lahat, ganon. Ganon yung energy mo dito. So, nakikitaan ko dito, nalaman mo lahat ng katotohanan, mga kasinungalingan, pero ganun pa man, kahit natuklasan mo to, mas pinili mo dito yung kapayapaan mo, okay, para sa ikabubuti mo. Ganon. Ganon yung energy mo, okay? So, nakikitaan ko dito, no? So, nakikitaan ko dito, no? Yung iba sa inyo, talagang tong taong ito, no? Kahit baga tumungo or lumapit sa'yo, andun yung kawalan, okay? Hindi siya stable pagdating sa financial niya. Ganon, kung magsasama kayo dito, no, pwedeng mahirapan ka din kasi pwedeng ikaw yung sumuporta sa connection or sa relasyon, ano. Ito lang nakikita ko. So dito, no, nakikitaan ko rin dito. Yung iba sa inyo, mapagmahal kang tao. Ito yung nagustuhan ng taong ito, no. Ito yung nagustuhan niya sa'yo. Mapagmahal ka, simple ka, okay ka, kahit may mga pangyayaring ganito, nabuo mo yung sarili mo, okay? Kahit marami kang naranasan na ganito, nagpatawad ka, ganun, okay? Ito lang nafe-feel ko, no? Kumaga, naging aware ka sa mga bagay-bagay na nangyari sa inyo. So, nakikitaan ko dito, malaki yung pagbabago na nangyari sa buhay mo, maging sa pananaw mo, ganun. So, dito, no, marami ka namang choices dito, ito lang nakikita ko. At napakagaan pa ng mga choices na darating sa buhay mo, okay? Kumbaga wala nang bigat. Kung papasok ka man sa relasyon, hindi na katulad to ng dating mabigat, okay? So nakikitaan ko dito yung kagaanan. Yung bang tipo na hindi mo kailangang magdepensa pagdating sa relasyon, magaan lang yung sitwasyon, okay? So nakikitaan ko dito walang kasinungalingan, okay ang lahat. Ito lang nakikita ko, kung magkakaroon ka ng panibagong koneksyon, nakikitaan ko dito yung magaan ng lahat. Walang kasinungalingan. Hindi kailangan ng harang. Open ang lahat. Kung meron kayong spark sa bawat isa, meron kayong pagkakaintindihan sa bawat isa na okay ang sitwasyon yung dalawa. Okay, ito lang nakikita ko dito. So ngayon, tingnan natin yung mensahe sa'yo. Give me the message. So, meron ka ditong wild, napifeel ko dito matapang kang babae, matapang kang lalaki, hindi ka takot na makipagsapalaran muli, okay? Ito lang napifeel ko sa'yo. Kasi nagpapakatotoo ka, ito lang nakikita ko, no? Kaya dito, no, wala kang takot na sumugal, wala kang takot na sumubok muli kasi alam mo yung totoo at nagpapakatotoo ka lang sa sarili mo. Ito lang nafe-feel ko sa'yo. So, yung iba sa inyo, no, mayroon kang natapos na cycle dito. Meron ka nang tinapos. Meron ka nang tinalikuran. Ganon yung energy mo. Meron dito pinanganak nung 15, 11, 6. So, kung makikita mo dito, no, sa Hole in the Soul, matindi yung ginawa sa'yo. Kumbaga talagang scars yung naranasan mo sa tao na to. Ito lang nakikita ko, ang bigat ng naramdaman mo. Hindi lang basta scar kumbaga pati dun sa kaluluwa mo, nagkaroon ng butas, lamat. Kumbaga naapektuhan ka talaga ng bongga sa ginawa ng taong ito. Pero nakikitaan ko dito, kahit nakaranas ka dito ng bigat na problema mula sa taong ito, no? Hindi ka pinababayaan dito ng gabay mo. Ito na yung nafe-feel ko. Kaya yung iba sa inyo, nakaka-recover ka, nahanap mo pa rin yung kapanatagan mo, yung kapayapaan mo, no? Dahil dito sa gabay mo, no, iniingatan ka, binibigyan ka ng kalinawan sa mga desisyon na gagawin mo. Baga nafe-feel ko dito na nasa tamang landas ka na kung saan inuuna mo yung tama para sa'yo, okay? So, nakikitaan ko rin dito, ginagabayan ka sa tamang direksyon na kahit nasasaktan ka, patuloy pa rin ang buhay, ganyan.
So, ito lang yung nafe-feel ko, no? Kung makikita mo naman dito yung gabay mo, no? Sa pakikipagdigma, talagang ando, no? Hindi ka pinababayaan kahit nahihirapan na rin siya dito, no? So, ito lang yung nakikita ko. Kumaga, tinutulungan at ginagabayan ka dito para makita mo muli yung transformation at renewal para sa sarili mo. Ganon. Ganon yung nafe-feel ko dito. So, merong pride. Pwede nga ba sa inyo, natutunan mong tanggalan yung pride mo or pwede rin sabihin meron lang ditong ma-ego, okay? Or pwede rin tinutulak ka dito na alisan to. Kumbaga pag nagiging kang matigas kasi, kung pinaiiral mo yung pride, mas lalo kang nagiging, yung parang mas lalo kang nakukulong sa nakaraan dahil sa sama ng loob dahil sa pride mo. Pero mas pag pinili mo yung kapayapaan, hinayaan mo na lang to, isinantabi mo na lang to, pinakawalan mo to, maganda yung daloy, So, ito lang yung nakikita ko, pwede yung iba sa inyo, tinanggalan mo na rin yung pride mo, okay? Kumbaga, ayaw mo na lang tong pagtuunan ng pansin, mas pinipili mo yung kapayapaan at katiwasayan, Ito lang yung nafe-feel ko sa'yo. So, merong renewal na nangyayari sa'yo. Ayan. Patience. So, be patient, sa paghihilom. Kasi halos lahat, nakikitaan ko dito, kahit may mga karanasan kang sobrang bigat, be patient lang kasi hindi naging madali yung pakikipagsapalaran mo kasi kung makikita mo dito sa Hole in the Soul, pati kaluluwa mo dito nabutas, okay? Kumbaga masakit yung pinagdaanan mo. Kumbaga hindi ka patawaran, hindi ka patawad-tawad or I mean yung hindi siya kung sa ginawa sa'yo, walang kapatawaran, okay? Yung ginawa niya sa'yo, gano'n, okay? Kaya lang, dahil natuto kang hanapin yung kapayapaan mo, natuto kang magkaroon ng tiwala dito, no? Nakikitaan ko dito, natanggalan mo to na kung saan nagiging matiwasay ka ngayon at nahanap mo yung peace of mind mo dito, okay? So, ito lang nakikita ko, no? Kahit walang kapatawaran yung ginawa niya, mas pinili mo pa rin or mas tinahak mo pa rin yung pagpapatawad. Yung iba hindi halos lahat sa part na to. Ito lang nakikita ko, kumbaga yung iba sa inyo meron kang nadidiscover sa sarili mo na kung saan yung pagpapatawad lang pala ang sandata para makawala sa mas matinding emotion na nararamdaman dito, okay? Ayan, ito lang nakikita ko sa'yo. Thank you for watching. Love and peace.